waiting to profit from accusing people of in high position ng kasinungalingan, no? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan, and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? Sir, pero wala namang iso na nabayaran daw itong mga extra yun, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may death threat sila, sir? Normal yan. Sir, haharap sila. Sir, kumpleto kayo? Kasama mo na yung 18? Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan, 18. Kumpleto na kayo, sir. Ayan mga kababayan, ito pong si Attorney Livy Baligod ay nagtungo dito nga po sa NBI kasama itong mga dating sundalo na mayroon pong inaakusahan na ito nga pong sila Marcos Jr., si Martin Romualdez na dinalhan po nila, binilibiran po nila ng mali-malitang bilyon-bilyong pera mga kababayan. At ang reporter kapansin-pansin, ano ho, ang tanong niya kaagad dito, Sir, mayroon daw pong akusasyon na nabayaran po itong mga ito. Ang balik na tanong ni Attorney Livy Baligod dito ay siya ang tanungin ninyo sa nagsasabing nabayaran sila, no mga kababayan. Ito po yung mga palipalipad hangin kaagad nito pong mga, alam nyo naman po, yung mga guilty. Hindi ko sinasabi yung reporter na yun ha. Well, sa bagay, mayroon po mga sinasabi na may media daw po di umano nakasama po sa payroll ditong mga mali-malita na deliveran din. Pati nga mga pare, di ba? Pati nga yung ICC, di ba? Lahat po, wala na po, pati mga congressman, di ba? Wala pong ano dito kasi sindikato po napakalawak at ang puno, yan nga po ang presidenteng Marcos Jr. Ayon yan sa kanyang ate dahil isa rin pong bangag daw po itong kanyang kapatid, mga kababayan. Now, ang atin pong pag-uusapan ngayon, naniniwala ba kayo mga kababayan na mayroon pong isang higanteng relihiyon na magigising sa gagawin nila rito kay Marcolita, mga kababayan? Si Marcolita po ay pilit na po nila ngayon pinapasibak or tatanggalin sa Senado, kabayan. At pag ginawa po nila ito, malamang sa malamang, makakakita po tayo ng another EDSA, people power. Ito na po ang legit na legit. Maghahalo po ang balat sa tinulupan. Hindi po tayo nagbabanta dito mga kababayan. Pero, pag ginawa nila ito kay Senator Marcolita, ay nako, malamang talaga hindi papayag itong mga ito, mga kababayan. At ito pa ang ating pag-uusapan ngayon. Panoorin nyo po hanggang dulo ang video na ito. Mas lalo nyo pong mauunawaan kung bakit si Tatay Digong nandyan ngayon sa dahig at patuloy pa rin na nakapiit or nakakulong. Bakit ginawa niyang lahat ng mga bagay na ito? Pag napanood nyo po ito hanggang dulo, maunawaan po ninyo kung bakit kami supporter pa rin ni Tatay Digong at ng mga Duterte, mga kababayan. At ang ating iba't ibang mga pag-uusapan pa, no, ay ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Maliwanag po sa sikat ng araw, basurahan na po ang punta. Kahit saan po mga kababayan, hindi po sila mananalo sa botohan sa Senado. Plus mga kababayan, sa teknikalidad, talo sila. Nauna na po yan, dinesisyon na po ng Supreme Court noon, di ba? Na naibasura sila noon ng Supreme Court. Naibasura din sila ng Senado na archive. Ngayon, mauulit po ito mga kababayan at may video po akong ipapanood sa inyo. At itong style ni Lacson na pro-China narrative dito kay Senator Marcolita, siya naman po mga kababayan, pwede na rin natin sigurong sabihin, pro-American narrative ka rin. So, Chinator versus Americanator. Ganun ba to? Ang labanan, mga kababayan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Sana po, paabutin po ninyo hanggang dulo ang videong ito, patapusin ninyo sapagkat hanggang dulo, mayroon po akong, doon po ang shoutout at doon po akong babasahin ang inyong mga comment. Mga kababayan, maganda po ito, mayroon po akong nakitang comment. Patapusin po ninyo. Okay, maraming salamat po muna mga kababayan sa walang sawang nagla-like, nag-share. Dahil sa pagla-like ninyo, mayroon pong narating ang ating video na ito kung saan sa mga lugar.
napakalalayo po mga kababayan ng lugar na narating na natin. Yung hindi mararating, baka sunod Mars na. Baka si Cookie mag-comment na dito. Alright mga kababayan, tunguhin na po natin ang detalye ng ating pag-uusapan. Ano bang gusto ninyo? Yung basurahan ng punta ng impeachment laban kay BP Inday? O ito muna, nagtungo muna itong mga Marines kasi nga parang pang pinatutunog nila na itong mga Marines ay takot, no? Hindi pupunta dyan at babaliktad na. Marami pong mga ganyang komentaryo mga kababayan. Pues, hanggang doon lang kayo. Hanggang doon lang ang inyong mga iniisip. Pero ang mga Marines o ang mga dating sundalo ay ito na sila. Sila attorney pala yan. Ito pala kanina. Yan, kasama ni attorney Baligod. Sila attorney Mike yun. At saka si attorney Topacio. Pero andito sila ngayon, ito sa attorney Topacio. Magkakasama sila. May plano na mag-file ang Gabriela ng disbarment po laban sa inyo. Ano pong reaction niyo? Alam nyo, kung magpa-file sila, yan pong disbarment sa rules of court, yan po ay confidential. Kaya wag silang announce at baka sila mademanda ko. Kung gagawin nila, gawin na nila. Oo. Baka sila ang mademanda nyo sa inyo. Hindi kasi, yung disbarment, pag nagpa-file ka, yan ay dapat confidential. Of course, ang Gabriela, wala namang pakialam sa batas yan eh. Oh. Di ba? Oh. They can do what they want, I will do what I want. Ganun po ang demokrasya. Hayaan mo sila. Pero para sa akin, wala akong ginagawa na para ma-disbar. Pero if they differ from my opinion, ganun po talaga. Ang problema sa Gabriela, pag sila ang nagbibigay ng opinion, lagi nilang in-invoke ang free expression. Pagka ibang tao at hindi nila nagugustuhan, sinisikil nila. Akalain yung sumulat sa istasyon namin, patigilin daw kami sa pagbabatikos ng Gabriela. Hindi ba? Sila ay party list. Hindi ba public interest ang kanilang ginagawa? Hindi ba may public official sila sa house? Ba't patitigilin kami? Ganyan ang Gabriela eh. Style mo bulok yung mga yan eh. Yan, ganyan daw po ang Gabriela, mga bulok. Totoo naman talaga mga kababayan. Bulok na bulok po itong mga animal na mga Gabriela na ito, noong paman. No, ano ho? Eto, ano bang gusto ninyo? Ang Senado, tiyak na hindi po mananalo ang impeachment ni BP Sara? O ito nga pong sa mga abogado naman, technicalities, tiyak talo po ang impeachment laban kay BP Sara at tagumpay basura kaagad mga kababayan. Unahin ko na po siguro itong abogado bago pupunta po tayo sa Senado. Siyempre, katulad nga po na nangyari nung nakaraan, ang impeachment kay BP Inday Sara ay dumaan muna sa Supreme Court. Pagkatapos sa Supreme Court, dinesisyonan na ibinasura. Pagdating sa Senado, binasura din. So mauulit po ito mga kababayan. Ito po, panuorin po natin si Attorney Rene Bueno. Salamat sa iyo, Attorney Rene Bueno. Hihiramin ko rin muna yung video ninyo bagamat hindi ako nagpaalam sa inyo ng diretso ha. Sir, reaksyonan ko lang sir kasi napakaganda ng inyong paliwanag patungkol po dito. At siguro naman, i-share ko rin naman itong inyong video na ito. Sir, sa mga hindi pa nakapag-subscribe pala rito, i-subscribe nyo po si Attorney Bueno, The Law and Beyond, ang kanyang channel. 2,000 likes po itong video na yan, 198,000 na po ang kanyang subscribers. No? 434 ang views 10 hours ago itong kanyang video. Panoorin natin mga kababayan dahil itong video na ito, isa po ito sa masasabi po natin na magsasarado na po sa pangarap ng mga congressman, ng mga kalaban ni Vice President Inday Sara Duterte. Po sa inyong lahat, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan naman natin itong latest development sa kaso ng ating pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang 2 araw ay formal nang pumasok sa kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Pumasok na ang mga dekalibring abogado ng ating Vice Presidente mula sa opisina ng Fortune, Narbasa and Salazar Law Office. Medyo mabigat na law firm to at hindi basta-basta. Ginamit nila ang dokumentong appearance ad cutellam. Okay, so this is actually a Latin word.
So dito, alamin po natin yung tatlong malalim na legal na konsepto na gagamitin nilang bala, no? Yung concept of initiation. Yung paglatag pa lamang ng kanilang appearance, ibang klaseng diskarte na kagad to. So dito, may question kagad sila eh. Kailan ba talaga nagsisimula ang impeachment? Yan mga kababayan, wait muna ha, reaksyonan muna natin para time to time. Ito po kasi ang guide ni YouTube sa amin, para hindi po kami tuluyang i-copyright or strike ng may-ari ng video na hinihiram namin, kailangan po namin reaksyonan. Okay? So, pasensya na po sa mga sinasabi na, ay, tuloy-tuloy mo BMR bago ka mag-react. Pasensya na po, hindi po namin pwedeng gawin yon. Kasi kailangan po, time to time, mag-react po kami para hindi po kami i-copyright, lalo na ng may-ari at ni YouTube mismo. Okay? Sana maintindihan po ninyo yan. Kung hindi nyo maintindihan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, ginagawa ko lang po yung alam pong tama, no? Okay mga kababayan, na sinasabi po niya rito, kapansin-pansin yung tinatawag na ad cautilam, no? Itong mga term na ito mga kababayan, no? Yung ad cautilam ay ito pala ay sinasabing parang precaution or pag-iingat, no? Bagamat kumaga parang ganito ito, granting without accepting. Parang tinatanggap nila na kinasuhan niyo ako, pero nag-iingat ako. Parang ganoon ito mga kababayan. Granting without accepting. Parang ganito yan. Okay, tuloy natin si Attorney Bueno. Yan po ang para sa akin, pagkakaintindi ko ng ad cautilam. Pag-iingat po ito, no? Kasi nga may parang preservation. Mayroon pa kasi silang question doon sa ibinabato sa akin, parang ganon. Pero ayon sa saligang batas, sa Article 11, ang impeachment po ay hindi maaaring gawin ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pero ito ang tanong. Ayan, anong tanong? Kailan naman nagsisimula ang bilang ng isang taon? Kailan? Yan ay pinag-usapan na sa Korte Suprema at yan ang madalas na nagiging issue kapag nagkakaroon ng question tungkol sa one-year bar rule. Kapag nag-file noong nakaraang taon tapos magpapile uli ngayong taon naman na to, nagiging issue yan palagi. So ngayon dito, ang malamang na depensa ng mga abogado ni Vice ay igigit nila na ang impeachment ay itinuturing na-initiate na sa sandaling ang reklamo ay na-file. Yan ang una. Pangalawa, na-refer sa committee. Pangatlo, na-isama sa order of business. Okay, so ang petsa, dahil ang proseso noong 2025 ay nagsimula noong February 5, 2025, yung ban ay dapat matatapos lamang pagkalipas ng February 6, 2026. Kung maalala nyo, diniscuss ko na to nung 3 or 4 weeks ago. Ngayon, ito po yung problema dito. Ano yung problema, Attorney? Kung ang House ay tumanggap at nagproseso ng mga bagong impeachment complaint bago ang petsang Sais. nabanggit ko, Sais. tulad ng mga reklamong inihain ng February to, sinasabi ng mga abogado na void from the start o walang bisa ang buong proseso dahil nilabag ang one-year bar rule. Ayun na mga kababayan, tapos, basura ka agad. Kaya nga, relax pala si VP Inday Sara. Bakit? Kasi, alam nyo, ganito lang yan, dalawa lang to ha. Kung hindi sa katangahan, o bida-bida lang talaga itong mga unang nag-file. Papugi lang talaga sila, bida-bida, ayaw maunahan, biro may nag-file sila ng February to. Sinabi nga na ng Supreme Court, February 6. In-affirm pa nga, di ba? February 6 uli. May binago ba sila doon sa February 6? Wala. Anong ginawa ng Makabayad Black? Nag-file sila, February 2. Ito ngayon ang problema, sinasabi ni Attorney. So, dito pa lang mga kababayan, tapos ang boxing. Tama hindi? Tuloy. Okay. Ito yung pangalawa. Ano pa? May pangalawa pa pala. Yung consolidation trap. Yan na naman. Bago to. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso, ang consolidation. Okay. O yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap. Ano o naman yung trap bitag. No, bitag. Ang argumento, kung ang House ay na-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, no? Yung mga may paglabag sa one-year bar rule,
at mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18. Pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko. Ayan na nga ba ang sinasabi rin natin mga kababayan eh. Ayan na nga, tingnan mo si Luistro abogada, di ba? Medyo ing-ing din talaga ito mga kababayan eh. Kasi di ba, abogada ka, biruin mo ba naman, itago mo ang wanted na asawa mo sa kasong rape. Alam mo, mayroon kang sinasabi na fabricated yung kaso laban sa asawa mo. Pero anong ginawa mo? Tinago mo pa rin ang asawa mo despite na ikaw, officer of the court. Dapat nga kasuhan to si Luistro eh. Dapat nga ipadisbar yan eh. Kasi biruin mo, ang dapat na proseso, isukol niya muna yung kanyang asawa. Pagkatapos, saka siya ngayon mag-contest. Tama hindi? Di ba? Kung alam niya na hindi pala ito totoong kaso, fabricated pala, saka siya ngayon bilang abogado, alam niya to. Kaya mga kababayan, minsan, makikita talaga natin, may mga abogado na abogago. Pag babae, abogaga. Ayon sa UP Diksionaryong Pilipino. Pag lalaki, ang tao na walang talino, hindi alam ang sinasabi, ay gago. Pag babae, gaga. Kaya, kung lalaki ang abogado, abogago. Pag babae, abogaga. Sayang ang ringkil. Gwapo siguro ng asawa. Baby BJ to, ganda-ganda na. Ganda-ganda sumayaw eh. Paldong-paldo, di ba? Anak ng tokwa talaga itong si ano eh. Okay? So, ang tanong, bakit Teka na, ito yung tinutukoy ko sa inyo mga kabayan. Ayan no, sabi niya rito, Martin Romualdez kinilala ni Jinky Luistro bilang Best Speaker of the Congress. Ito naman ang sagot ko sa kanya mga kababayan. Best talaga. Biruin mo, lahat ng sakuna nagkaroon dahil kay Speaker Luistro. Pakisagot muna bilang abogada, tama ba magkanlong, magtago ng taong wanted ng kasong rape? Kung tama, sige, ipayo mo yan sa mga Pilipino. Kayo mga kababayan, kung tama nga ba ang magkanlong, no? Magtago ng asawa or kahit ibang tao na may kasong rape, tama ba yon? Ayon ba yon sa batas? Kung tama yon, ipayo mo yon, Luistro. Ipagmalaki mo yon. Ipayo mo yon sa lahat ng mga asawa, sa lahat ng mga lalaki, mga asawang babae. Itago ninyo yung asawa ninyo may kasong rape. Kasi ako, ginawa ko yun eh. Proud ka ba, Luistro, doon? Kung tama yun, ipayo mo. Bakit hindi mo ipayo? Di ba mga kababayan? Yun yung sinasabi ko sa inyo, si Luistro. bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo, Parang pumapasok na naman, di ba kay Luistro na nanggaling yung falsus, ano ba yan? Falsus omnibus, basta. Falsus, basta yung ganon. Sa kanya rin yung narinig eh. Sa kanya rin yung narinig yung walang AX, walang tupad kung wala si Speaker. Kaya may ayuda dahil kay Speaker. Kaya may baha dahil kay Speaker. Kaya may wanted na asawang itinago dahil kay Luistro. Sa kanya lahat nagmula yan eh. Grabe ka talaga. Tingnan natin. ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Correct. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Naku, paktay ka Gets diha. nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion.
Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o magpile ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung yung grave abuse of discretion. Okay, para dun sa iba na hindi pa masyadong pamilyar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narbasa, and Salazar Naku po. ang bawat galaw ng komite ngayon. Nako. Okay? Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malinaw na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na dito several weeks ago. Dito sa kaso na to, sa impeachment na to, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Kaya pala. Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. Abogado yan mga kababayan ha, hindi yan abogago. Abogado yan nagsasabi na mukhang may butas na naman dito. Ito matindi mga kababayan. Ito matindi. Sakit na naman sa ulo nila. Ito na nga ang sinasabi natin noong pa di ba? So, ano yung epekto sa impeachment complaint nitong appearance at coetelam? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives Patay ka sa nila. Supreme Court anumang oras. Mababaliktad pa pala ang House. Kine-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal, no? Yung lahat na naging illegal. Yung pinail na maaga isinama doon sa pinail lang tama. O sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagyan ng isang bulok, dinamay-damay lahat, mabubulok lahat yan. Okay? Okay, so yung abuse of discretion definitely gagamitin nila sa Supreme Court. Kaya pala mga kababayan, binasura nila yung dalawa na nauna ng impeachment. Sa pag-aakala na ito yung bulok na ito, tanggalin na natin kasi bulok na eh. Ang problema, ay, na-consolidate na pala ito. Dahil nung final ito, nung mga makabayad block noon, February 2, tinanggap na nila at naisama na ito sa order of business. Kaya consolidated na ito. Considered na ito na isang bulok na kamatis na isama doon sa mga sinasabi nila maaari sana na sariwa pang kamatis. Kaya ngayon, huli na ang lahat. Kumbaga, kumbaga, nagpayong ka, nagkaputi ka, pero basa ka na pala ng ulan. Ganyan lang po, mabilis sa paliwanag. Doon sa petition for certiorari para ipatigil ang buong paglilitis. Pwede. Kung maalala nyo, hanapin nyo dito na sinabi ko nung before na kung sakaling matutuloy ang impeachment sa House, iproseso ulit, petition for certiorari ang gagamitin ng kalaban. Ito na nga ang nangyayari. So sa madaling salita, ang pagpasok ng mga abogadong ito ay isang protective shield. Sinisiguro nila na ang House of Representatives ay hindi lalagpas sa guhit ng konstitusyon. Ginagamit nila ang mga teknikalidad na ito para patunayan na ang kasalukuyang impeachment ay minadali na naman at may mga butas na maaaring magpabaksak dito sa harap ng Korte Suprema. So, nandito na lamang po ito. Pumuli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat, Attorney Rene Bueno, sa napakagandang paliwanag. Buenong-bueno talaga ang paliwanag mo talaga, Attorney, no? Ako'y hindi man kita kilala pero humahanga ako sa mga paliwanag mo, Attorney. Alam ko, hindi ko naman siguro tiyak kung ito si Attorney, supporter ito ni Bibi Sara, supporter ng Duterte, mga Marcos, or Dilawan.
Pero tandaan po natin mga kababayan, yung kanyang paliwanag, legal po yan. At mukhang mayroon pong punto lahat mga kababayan. Una kasi, ad cautelam. Yung pala, pag-iingat, reservation. Bagamat sumagot si BP Inday Sara ng ad cautelam doon sa impeachment, pero mayroon siyang tinatawag na ad cautelam. Kasi nakareserba pala yon kung sakasakaling ganitong ginagawa nila ngayon, na binabraso nila. No? Kaya pala, itong NUP sa pamumuno ni Puno, yung congressman, di ba? Puno, ayaw na dito sa impeachment na ito. Ayaw na dito sa impeachment na ito kasi nakikita nila wala na ito talagang patutunguhan. At siguro nakita nila na rin ito, mauulit lang ito, part 2 lang ito mga kababayan. At ang masakit dito, kasi napakasalimuot, pinahirap lalo nitong mga makabayad block. Kita nyo ang katangahan nila, no? Sana kung i-final na lang nila sa February 6, no? After all, wala naman bida-bida ng mga Duterte supporters kasi hindi natatakot na siguro nitong mga ungok na ito yung multong sarili nilang multo na mayroon magpa-file na Duterte supporters, Duterte ally kay BP Sara para lang ma-trigger yung 1-year rule bar. Kaya ngayon ginawa nila, imbes na February 6, inunahan nila ngayon February 2. Gunggong talaga mga pag-uutak nitong mga animal na to. Di ba? Dahil sa katangahan niyo na yan, bumabalik din sa inyo yung katangahan ninyo. At ang masakit dito mga kababayan, para sa kanila napakaraming paghahabol ni BP Sara hanggang Supreme Court, certiorari na naman. Kasi mayroon talaga dito, pag naipasa nila ito rito, mayroon grave abuse of power na naman itong Congress. Minadali nila, brinaso nila, kay BBM minadali nila para mawala, di ba? Pero dito naman, minadali nila para mag-prosper impeachment ni BP Inday Sara. So meaning to si mga kababayan, grave abuse of power na naman, may kaso sila dyan sa Supreme Court. Certiorari ang gagawin na naman, plus ito na naman technicality, bulok, may nauna ng bulok, at sinama dun sa mga sinasabi nilang maaaring sariwa, kaya nabulok lahat. Ang dami nilang sasagutin. Kaya dyan pa lang mga kababayan sa House, bagamat makalusot ito dito, matindi pa rin ang kanilang haharapin sa Supreme Court. Now, garanting nakalusot ito sa House, nadala naman sa Senado. O BMR, sabihin mo na lang, hindi pa yan agad-agad kasi Supreme Court minsan mabagal, di ba? Makakarating yan sa Senado. Ito naman ngayon mangyayari. Sa Senado tayo. Sa Senado ba magpo-prosper yan? Ito mga kababayan, panoorin natin itong video na ito. Impeachment math. Uy, may ganun, ang big word. Oo, kasi sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng membro ng Senado para makonvict ang isang impeached official. Ang mahalagang salita doon ay lahat. Lahat? Yes, dahil ang Senado ay may 24 na membro, ibig sabihin kailangan ng 16 na boto para sa guilty. Dito nagiging kakaibang impeachment. Bakit? Kapag may senador na umabsent, hindi bumoto, missing in action, nag-abstain, hindi bumababa ang kailangan na Hindi bigla. nagtatago, wala rin. 24 pa rin ang denominator. Ibig sabihin, sa practical na politika, ang hindi pagboto ay hindi neutral. Parang against siya. Yes, that's a no vote. No. Nakakatulong ito sa acquittal dahil anumang kulang sa 16 ay automatic na panalo ang depensa. Oh. Ngayon, nagiging mas komplikado ang usapan dahil may hiwalay na isyong lumulutang ngayon. Alam niyo naman, may ulat na posibleng kasong kriminal laban sa 3 senador na siya ring magiging judge jurors. Or more. Sa impeachment or more. Yun, oo. Siyempre, sabi ng iba, na-excite sila. Ayan, hanggang yung 3 senador sa bilangan. Dahil kaso sila, pwede silang kulong. Yeah. Wait a minute. Kaping mainit. Kahit makasuhan sila at makulong sila, kahit di sila makaboto, kasama pa rin sila sa denominator. Yung dalawa na pwedeng kunin ng ICC. Oo. Tama pa rin. Tama pa rin. Hindi magbabago ang math kung mangyari man ito. 16 pa rin ang kailangan para sa conviction. Ano yung tanging magpapababa ng ang tanging makapagbababa ng threshold ay expulsion. Uy, expulsion. Ngayon, kapag natanggal ang 3 senador, magiging 21 ang membro ng Senado. At ang 2/3 ay magiging 14 na lang. Konti na lang. Expulsion. Biglat pa ang kailangan ng boto. Pero kailangan ng final conviction. Ito na nga, dito papasok ang political paradox. Para mapatalsik ang isang senador,
kailangan din ng 2/3 vote. Oo. So 16 din. Ganun Get din. them out. Kaya pala padaming mat to ah. Ibig sabihin, bago mo mapadali ang conviction, kailangan mo munang patunayan na kaya mo itong gawin. Di ba? Oo. So, kailangan mong manalo sa unang laban bago pa magsimula ang tunay na laban. Ang hirap pala talaga, kaya pala nasabi ni Marcos, anong gagawin natin na wala na pala talagang pag-asa eh. Mga kababayan, sabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo pong panoorin ang buong video ito kasi nga punong-puno po ito ng mga impormasyon na na reaksyon na hindi po natin basta napapansin. Minsan passing by lang ito mga kababayan eh, no? Pero dito kita nyo naman oh. Grabe! Makalusot man ito sa House of Representatives. Pagdating dito sa Senado, ang hirap. Kasi kailangan pala nila ng 16. Ngayon, sasabihin nila, ay, makulong sa ICC. Ano tawag nito? Ganito, ganon. Hindi makakaboto. 16 pa rin. Kahit hindi makaboto, makuha mo yan si Senator Bato, Senator Bongo, mga senador na mga iba dyan, wala pa rin. Ang tangi lang palang paraan, mga kababayan, ay expulsion. Yung matanggal siya pagiging senador. Hanggat hindi siya natatanggal na sa pagiging senador, mananatili siya. Bumoto man siya sa impeachment, hindi man siya bumoto sa impeachment, pabor pa rin siya kay BP Sara. Di ba? Kaya ang sakit sa ulo, kaya si Marcos, kaamot talaga. Sulo uhog. Di ba mga kaubayan? Ang saklap, ang sakit, ang hirap, ano? Biruin nyo mula doon sa ano, yung sa Congress, mabigat na ang kanilang lakad, kaya relax na tayo mga kababayan ha, pagdating kay BP Inday Sara sa impeachment, relax na tayo. Yung mga nagpapalipad hangin na si BP Inday Sara magre-resign, ano lang yun, yun na lang yung mga tao na parang ano na sila, desperado comment na lang yun. Kasi alam na nila, wala na talaga silang pag-asa. Congress, Supreme Court, at Senado, pabor na kay BP Inday Sara. Equals 2028, presidente na si Inday, mga kababayan. Hantayan na lang natin yan. Kaya dinig nyo na ha, makulong man si Senator Bato, makulong man si Senator Bongo, kahit sino makulong dyan, 16 pa rin ang kailangan nila. At mawala dyan, hindi ba pumirma man, ibig sabihin, pabor pa rin yan kay BP Sara, mga kababayan. Okay? So, ano nila? Expulsion, tatanggalin. Kaya pala mga kababayan, ito na. Ito na ang ginagawa nila kay Marcolita, mga kababayan. Kaya ka, pang thumbnails natin ito. Mukhang nabuhay si ang godfather, yung godfather ni Abante, di ba? Ito yun, yung godfather ni Abante. Teka, ko muna mga kababayan, i-screenshot ko muna kay pang thumbnails ba? Pang thumbnails yan eh. Kasi minsan ang hirap kumuha ng mga anggulo. Ang hirap kumuha ng anggulo. Tuloy! Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon, sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, and yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga yung date, in-emphasize mabuti, yun po yung inire-resolve namin sa kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay na yan. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman, sapagkat nung isang araw lamang po, ang COMELEC ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman, na kung saan may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman
patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala pong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si COMELEC. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department. Kaya lang walang makakapigil sa isang nagrereklamo na mag-file ng formal na complaint sa Law Department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung may ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa Law Department. Ito po yung final. Kung hindi ako nagkakamali ng kontradaya. Professor Araw, nag-file po sila ng kaso. So, yun po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department kasi po kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng COMELEC. Ayan mga kababayan, mayroon pakinggan din tayo isang abogado dito na itong kaso ni Senator Marcolita tungkol dito sa SOSE, no? I-final ito, may nauna ng i-final ngayon doon sa I think ombudsman or dito sa COMELEC, no? At ngayon nag-ano na naman itong mayroon na naman bagong lumulutang ngayon na kaso. Eh ang dinig ko doon sa isang abogado, ang sinasabi, mababasura itong bago. Kailangan resolve muna 'yon yung nauna, mga kababayan. Anong punto dito nila, no? Sinusubukan po nila, hinahanapan po nila ng lahat ng paraan para ma-disqualify or matanggal sa pagkasenador si Senator Marcolita. Dahil siguro mga kababayan, ayon nga din sa nauna na natin napakinggan, ito yung ito lang yung maaaring paraan para hindi masama sa bilangan yung isang senador. Lalo na partikular na itong mga Duterte. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, kailangan nila matanggal ang mga Duterte sa pamamagitan ng COMELEC, no? Kasi ito yung pinakamabilis. Kasi kung papailan nila ng kriminal, kahit pa sa ICC yan, kahit pa dito sa Pilipinas yan, kahit ano pang kaso yan, kailangan nila ng conviction. Hanggat hindi na convict ang isang senador, pupwede pa rin siyang bumuto at bilang pa rin siya isang senador. Unless convicted po siya. In case dito sa atin, makonvict ka man dito sa lower court, mayroon pang upper court, mayroon pang court of appeals, mayroon pang Supreme Court. Napakarami pa mga kababayan na dadaan ang proseso bago matanggal, bago makonvict ang isang senador. Ang problema, mas mabigat yon. Ang mabilis itong si Uncle George nyo mga kababayan. Kaya bantayan nyo ito. Kaya pag pinilit nila ito na gawin kay Senator Marcolita, itaga nyo sa bato, malamang sa malamang. Dito na tayo magkakasubukan. Malamang ako sa tingin ko hindi po ako nag-joke o hindi po ako nag-ano, pero sa tingin ko hindi ito papayagan ng mga INC. Katulad ng ginawa nila kay KOJC Pastor Kibuloy. Matindi na po ang ginawa nila, kaya ang mga membro ay lumabas talaga sa kalsada. Nga lang dahil nga po sa bantad na supporters, o lantad na supporters talaga ang KOJC kay Tatay Digong, ay hindi na po nila pinagbigyan. Lahat na lang po ng may-aring kaso tinambak na po nila mga kababayan dito sa grupo ni Pastor Kibuloy at Isiminay at ng KOJC. Yun ang masaklap na katotohanan mga kababayan. Now, ito pipilitin nila. Pag pinilit nila yan na rin yung time na magigising ang sleeping giant, yung natutulog na higante, lalabas yan sa kalsada. Baka yan ang kumaladkad kay Marcos Jr. Tigilan mo na yung pagpupulburon dyan sa Malacanang. Baka ganyan yan ang kumaladkad sa kanya, mga kababayan. Sa tingin nyo, saan punta ito? Sa tingin saan punta nito? Dahil lang ba doon sa susi-susi lang na yon? Sa tingin nyo mga kababayan?
Di ba ang main goal nila nito para matanggal si Marcolita bilang senador para mabawas doon sa boto kay BP Inday Sara? Oh. Yan ay opinion at komentaryo ko lang, analysis ko lang. Hindi ko naman sinasabing yun talagang mangyayari. Pero sa tingin mo, parehas ba tayo ng pananaw? Parehas ba tayo ng analysis, kabayan? Comment mo dyan. Ito, diretso tayo dito kay Lacson. At sa isang abogado uli, mga kababayan, yung bangayan pa rin ni Senator Marcolita at ni Lacson. Tungkol na rin ito sa mga dapat trabaho nila, hindi nila ginagampanan. Legislation, meaning gagawa sila ng mga fact-finding hearings, mag-invite sila ng mga resource persons, resource speakers, tapos from the expertise and the, sabihin lang natin, testimonies of those resource persons, ay gagawa sila ngayon ng batas in relation to the subject matter nung hearing nila. Kaya in aid of legislation. Kasi yun po yung constitutional mandate talaga nila when it comes to mga ganitong hearing. Hindi talaga to siya investigatory hearing for purposes of filing cases. Hindi po ganun talaga yung spirit and essence nito. It is primarily in aid of legislation. Pero in reality, ang nangyayari, medyo nagiging parang investigatory na rin siya. Kasi yun nga po, nakagather sila ng facts, ng evidence in this hearing. Kasi under oath po, di ba, yung mga resource person, yung witnesses. So, it is an out-of-court statement made under oath. So, mas madali po yan mapa-admit later on in a case. And ang nangyayari nga po dito, usually after the hearing, ay sinasubmit din po yan nung chairman or chairperson yung findings niya sa appropriate government office like that of the ombudsman para mag-conduct ng investigation further yung ombudsman at mag-file po ng ombudsman ng cases. Okay, pero again, theoretically, dapat talaga in aid of legislation lang yan. Pero in reality nga po, nagiging parang preliminary investigation na rin siya, yung dating kung ako po ang tatanungin ninyo. Okay, so anyway, going back po, yung actual subject matter jurisdiction talaga nito is over all legislative matters relating to including investigation of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in office by officers and employees of the government, implementation of the provision of the Constitution on nepotism, and investigation on any matter of public interest on its own initiative. Yan po mga kababayan, ito po si Atty. Niel Abayon. Subscribe nyo rin po itong kanyang channel. Bagay, napakalaki na rin po ditong channel ni Atty. Niel Abayon, no? Waray-waray din pala ito, kababayan ko ito, taga Northern Samar yata. Kami naman Western Samar. No? Pag-subscribe nyo na rin po mga kababayan. Ako na rin, subscribe nyo na rin po ako. Marami po kasi sa mga viewers natin ang hindi nagsusubscribe pa rin, no? Mga kababayan. Malaking tulong na po yan sa amin. Hindi naman po kami humingi sa inyo ng anumang financial support, no? Yung subscribe nyo na lang, wala pong bayad yan dito sa YouTube. Walang bayad yan at like nyo na rin at pakishare nyo na, wala rin pong bayad yan. Ganon din to si Atty. Niel Abayon, kanina si Atty. Bueno. Or brought by its... Ang tinutukoy pala rito ni Atty. Niel Bueno, yung kanyang topic dito ngayon mga kababayan, ay kung ano ba talaga ang trabaho ni Lacson. Ito po yun. Yung bilang Blue Ribbon Chairman, ano ba ang trabaho ni Lacson na dapat niyang gawin? Na ngayon mukhang hindi niya ginagawa. Panoorin natin. Any or brought by any member of the Senate. So again, itong investigation, this is still primarily related pa rin po dapat sa in aid of legislation. Yun yung kailangan talaga nilang ipakita na may legislative purpose tong ginagawa nila. Okay, and then padaanan ko na lang din po itong malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Ibig sabihin lang po nito, pag malfeasance, merong maling paggamit ng kapangyarihan ng isang public officer which resulted to a criminal act. May it be graft and corruption, misconduct, so on. So in other words, sinadya po niya. Okay, and then misfeasance naman, maling paggamit ng kapangyarihan niya. Okay, so yun po yun. And then nonfeasance naman po, hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya which resulted to, in a sense, parang tinolerate niya po yung mga criminal acts na ginagawa ng iba. Okay? So parang lumalabas mga kababayan, andito si Lacson sa non-peasan, no? O para bagang wala siyang pakialam. Tinutolerate na lang niya. Parang ganun lumalabas. Ito ay para lang ganun mga kababayan. Hindi ko naman sinasabing tinutolerate ni Lacson. Para lang mga kababayan. Dito siya parang dito siya nababagay sa non-peasan. Parang wala siyang pakialam ngayon eh. Okay, so malfeasance, sinadya, misfeasance, maling paggamit, nonfeasance, walang ginawa. Yan po yung summary talaga ng tatlong yan. Tama, di ba? Non-peasan, walang ginawa. May ginagawa ba si Lacson? Wala. O, sa gaya non-peasan siya. Para mas madali ninyong maintindihan. Pero of course, meron pa yung mga nuances talaga once proper cases are filed. Kasi yung specific cases in relation to this, may elements din po kasi yun eh. Pero in a nutshell, yan po yung main difference nitong tatlo. Okay, so yan po ang function, di ba, ng Senate Blue Ribbon Committee. So kung makita nyo, it's primarily to investigate or for in aid of legislation to legislate
and for investigation ng mga kalokohan ng government officials natin. Okay, and then alam naman po nating lahat, currently yung namumuno na po dito is si Senator Ping Lacson. Formerly, it was Senator Marcoleta, pero after the change in leadership, yung napalitan po si Senate President Chis Escudero ni Senate President Tito Soto, si Senator Ping na po yung naging chairman. Tapos sila Senator Marcoleta, sila Senator Escudero, alam naman po natin, naging minority na sila currently. Okay? So ngayon po, magbigay naman ako ng comments sa mga actions na nakikita ko ni Senator Ping as the chairman of the Blue Ribbon Committee. Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube. Parang kailan lang po, nasa 380 tayo, no? Yung reminders ko pa ulit-ulit 380. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubscribe, and of course, thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang po. And then tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo magsasubscribe, Ako naman mga kababayan, subscribe nyo naman, no? 277, 240,000 pa lang ako mga kababayan. Baka naman, yung ibang mga viewers dyan. Subscribe naman kayo guys, mga kababayan. Tuloy natin si Atty. Niel. function nga ng Blue Ribbon is for legislation purposes, in aid of legislation, pero pwede nga rin po sila mag-investigate. So ang dating po kasi niyan sa akin, this one is my point of view po as a reasonable political observant. Okay? Tanggalin po ninyo yung political affiliations ninyo, yung political biases ninyo. Huwag po ninyo isipin na si Senator Ping yung chairman ng Blue Ribbon or si Senator Marcoleta yung member ng minority na laging inaatake Senator Ping. In other words, let's visualize it on a parang ground zero point of view na equal footing lahat. Walang political affiliations or political parties. Okay, so yung point ko po dito, kung ganun nga yung purpose and function ng Blue Ribbon Committee, ikaw mag-imbestiga ng corruption, di dapat po as the chairman of that Blue Ribbon Committee, ang image mo po sana talaga niyan is you should not only be actually impartial, but must also appear impartial. Yan po yung pananaw ko dyan. Kasi para ka ng, in a sense, parang judge, although hindi talaga. Pero since corruption na nga, criminal cases pinapag-usapan, tapos nakasalalay mainly sa chairman, di ba? Kasi yung chairman po magdadirect ng mga proceedings, siya yung magko-course kung ano yung pa-prioritize, ano yung hindi pa-prioritize na mga gagawin sa hearings. So kaya ko po nasasabi na para na ring judge yung chairman ng Blue Ribbon. So dapat kung ganun, hindi ka lang maging actually impartial, pero dapat meron ka rin pong appearance of impartiality, di ba? Na yung sa mata po ng isang reasonableng political observant ay hindi mukhang may pinoprotektahan ka or may gusto kang iwasan na certain witnesses or certain topics. So yan po talaga yung personal point of view ko when it comes to the Blue Ribbon Committee. The chairman must not only be actually impartial, but must appear impartial also. Because again, yung trabaho nga po investigates corruption, criminal cases. So pag gamitin po yung evidence sa mag-gather doon, isubmit sa ombudsman, magka-filing of cases, parang in a way, nakasalalay kasi kung whether or not makukulong ba or posibleng makulong ang isang respondent sa Blue Ribbon hearing because of the actions ng chairman. Okay, indirectly, hindi naman direct talaga yung chairman nagpapakulong unless ipa-cite in contempt niya. Pero yun nga, since sila yung nag-evidence gather, mahirap na, di ba, kung mukhang iniiwasan or pinipili lang yung evidence na isasubmit sa ombudsman. Okay, so ngayon po, ang issue ko kay Senator Ping Lacson in relation to everything we discussed so far. Si Senator Ping kasi po, he made statements, public statements, na number one, he is questioning yung sa 18 Marines po, pag-usapan natin kasi yun naman yung pinakabago eh. He is questioning daw the manner of the issuance ng affidavit ng 18 Marines, bakit daw joint 18 sila. So baka magkabuhol-buhol daw kasi baka walang personal knowledge yung iba. So tama naman yun yung ganung posisyon ni Senator Ping Lacson kasi at the end of the day, it is always better, kahit po ako professionally, mas better po talaga yung individual affidavits kasi mahirap pag magkabuhol-buhol. Okay? However, yung issue ko lang po dun, since si Senator Ping Lacson nga is the chairman of the committee that investigates yung mga corrupt allegations na yun ng mga certain private individuals na yun, kung ako lang po, mas maganda siguro na instead na i-criticize natin publicly yung mga issues doon, di ba dapat po siguro mas maganda kung tahimik lang muna tayo, tapos dapat mas tulungan ng chairman ng Blue Ribbon kasi yung ina-allege po ng mga 18 Marines na yun are corrupt practices di ba? Tapos kung yung committee mo ay yung may primary jurisdiction or duty to investigate, it would be better na tulungan mo yun sila na may ina-allege at tinuturo kasi mga ordinary members po yun ng taong bayan na mahirap basically mapanagot yung gusto nilang mapanagot kasi mga malalaking tao po, mga big fish yung pinapangalanan nila, mga quote-unquote big fish po yung mga pinapangalanan nila na alleged involved. So yun sana yung better approach kung ako lang, mag-iwas sana for making those statements questioning credibility. Wala pa nga pong investigation pero meron na pong mga statements of conclusory remarks, diba, na questionable. Tapos ang next pa niyan, may statement din po siya questioning the professional career or professional history ng mga yun na hindi naman daw lahat ex-Marines. So yung mga ganong statements po kasi it may be for Senator Ping parang irrelevant. Pero again, in the eyes of a political observant,
parang ngayon gusto mo na i-discredit, wala pa kang investigation nangyayari. Yun talaga yung issue ko dun sa actions ni Senator Ping. And yung next pa na dilemma, this is not the first time that Senator Ping did this, di ba? Even nung pumutok din yung 100 billion na allegations ni Congressman Zaldico, yung sa ano niya, sabihin natin vlog niya dun sa Facebook page niya, may tinuturong persons din po. And then si Senator Ping naggawa din ng statements dun na si President BBM daw was misrepresented lang. Yung sa akin lang, hindi rin yun proper sana. Kasi again, yung trabaho ng Blue Ribbon, corruption investigation. Tinuturo yung isang public figure na allegedly involved. Tapos ngayon, as the chairman of the committee na may trabaho mag-imbestiga, sasabihin mo misrepresented lang. It's very, inappropriate. If you ask me, yan po yung personal opinion and point of view ko again, which is protected by my right to free speech and expression, Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution. Okay? Because again, the committee that investigates the corruption should always be impartial, not only actual impartiality but appear impartiality, kasi malaki po yung factor or yung participation ng chairman nun or ng committee po na yun para posibleng mapakulong because of corrupt practices ang isang respondent na government official. Okay, so again, in summary, dapat po sana talaga walang conclusory remarks kung wala pa namang investigation, because at the end of the day, yung mga 18 Marines na yun, no matter how questionable it may be, ang tinuturo naman nila ay corruption, di ba? They are trying to address corruption or they're alleging na may corruption. So kung yung committee mo yung may trabaho para ayusin yun, dapat sana mag-full force yung committee na tulungan yun sila. Kasi at the end of the day, the function of the committee is for public service, di ba? It is for the taong bayan. So yung mga private citizens na yun are part of the taong bayan and is not supposed to protect yung mga public servants na pinapangalanan nila. Okay? So, yan. Kayo na po bahala. May fellow taong bayan ko. Ano tingin nyo doon? Basta ito pong sinasabi ko is my personal point of view in relation to the jurisdiction and the function of the Senate Blue Ribbon Committee and in relation to the actual actions of Senator Ping as the chairman. Okay? So, ngayon po, explain naman natin yung sa side ni Senator Marcoleta. And then later po, magbibigay na lang din ako ng mga observations ko na parang problem in the government structure natin. Okay? So, ngayon punta po tayo kay Senator Marcoleta. So yung kay Senator Marcoleta naman po, ina-allege ngayon na maka-China siya because he is not basically agreeing lang to the other specific or direct statements ng certain public servants, certain politicians in relation to the West Philippine Sea. Okay? At ang masasabi ko lang naman po dyan, ang mga ganyang statements si Senator Marcoleta, those are all personal opinions lang niya. Diba? Because at the end of the day, ang mag-establish po and determine ng territory natin ng Republika ng Pilipinas is number 1, the Philippine Constitution. Okay? And I have explained that already dun sa definition of national territories natin. Nakalagay naman dun, and other territories na may sovereignty and jurisdiction over yung Philippines. So kahit na po yung Kalayaan Island Group ay nasa labas ng exclusive economic zone natin, territorial sea natin, since ang naka-occupy po at nakatira dun ay Pilipino, that will still fall under our sovereignty and jurisdiction regardless of personal opinions ng kahit sino pang tao. Okay, so yan po ang talagang need natin tandaan. The territory po of the Philippines is not determined by personal opinions of any politician or ordinary citizen, but rather by number 1, the Constitution, number 2, ordinary statutes, and number 3, international laws po. Okay? Okay mga kababayan, pansamantala natin muna yan puputulin si Atty. Niel. Nakuha lang naman po natin ang punto dito niya, no? Ang trabaho ni Lacson, ito yung hinahanap natin mga kababayan. Yung trabaho ni Lacson dapat mag-imbestiga. Yan yung dapat niyang gampanan. Ngayon, sa lumalabas, mayroon pong tinatawag na malpisan, mispisan, at non-pisan. Ibig sabihin mga kababayan, sa tatlong ito, pasok dito si Lacson sa isa. Yung non-pisan, yung ayaw niyang mag-imbestiga, ayaw niyang pakinggan, or parang para bagang kinukonsinti na lang niya yung mga gumagawang mali kasi ayaw niya mag-imbestiga eh. Di ba mga kababayan? So sa tatlong ito, malpisan, mispisan, non-pisan, pasok si Lacson sa isa. Ano yon? Yung ayaw niya mag-imbestiga. Dahil ayaw niya mag-imbestiga, parang dating, kinukonsinti niya yung mga gumagawa ng mali. Tama mga kababayan? Ayaw na nga niya mag-imbestiga. Ang masakit, ayaw niya mag-imbestiga. Dinidiscredit pa niya itong mga tao na nagsisiwalat, na sana dapat nga niya protektahan. Dapat nga niya ipagtanggol dahil itong mga ito, ayon nga kay Atty. Baligod, wala silang wala silang interes. Kasi unang-una, maliliit na tao lang sila at saka napakalalaking tao. Biro mo, presidente at speaker magpinsan. Ito yung kanyang mga pinakamatataas na tao sa ating bansa, inakusahan nila. Di ba? So, saan sila? Kung talagang tutustusin, nakakatakot ang ginagawa nila eh. Dapat nga ang Senado, bilang ng halal ng taong bayan, protektahan nilang taong bayan. Hindi nila protektahan yung mga inakusahan na magnanakaw ng ating kaban ng bayan. Tama ba yan, Lacson? Yan po yun mga kababayan. So ito, tungo na po tayo sa isang video na i-share nyo po mga kababayan. Paki-share nyo po itong video na ito dahil worth it po ito na inyo pong ma-share dahil bibihira lang po ang mga gumagawa nito sa atin. No?
Ito po yung karapat-dapat na marinig, mapanood ng taong bayan. Buong mundo dapat nyo itong mapanood. Kaya kung isa ka sa nakikiisa mga kababayan sa aking channel at supporter ka ng Duterte, wala pong rason na hindi mo ito i-share. Panoorin natin mga kababayan. Sana pagka mapanood nyo ito, nakarating kayo dito, comment po kayo kung ano ang inyong masasabi sa video na ito at na-share nyo na. You as a lawyer know Yes. better than any of us how important this principle of innocent until proved Well, guilty is. Look, Padilla said 2 years ago, there are 3 million addicts in this country. That was the last figure. Nobody cared to find out. Now it's my time. So, 2 years ago, between 2 years ago and now, how many do you think were hooked into drugs? Let us give it incremental increase of about, just be liberal about 700,000. So 3,700,000. And the confirmed 600,000 now was surrendered and took the test for drug addiction. How do you call it? Just a problem? Is just a police problem? Or is it really a crisis for this country? It's not even epidemic, my friend. It is pandemic. So what am I supposed to do as a president? Empower the military and the police, for after all, they are there to protect the integrity and preserve the people of the Philippines. At the risk of gun law, sir. It can happen. It happens in America. They're shooting the blacks there. It shows on TV. It shows on TV. What's the difference between America and the Philippines? Nothing. So what is surprising here is surprising to us. We say policemen, they're shooting a black guy there. How many times had it happened in the past? That's why you have the violent demonstration. So, would it surprise you and me? Almost the same. 1 case only, 3 cases here. So what? It involves the same principle. Say, for every 1 black there dead, you have about 5 here. And so, does it make this world more livable because there is less killing? When you shoot a black there dead, what is that? Is that not appalling? When you bomb Syria and Iraq, and you kill communities, and you kill children and old people and hospital, what is it? And why is it that United States is not doing anything? I do not read anybody in that stupid body complaining about the stench there of that. Look at the iconic boy that was taken out from the rubble. And he was made to sit in the ambulance. And we saw it. So what's the difference? Life of a criminal, or maybe he was really rubbed out? We cannot discount it. But what do you think what the Americans did to the black people there? Is that not rubbing out also? I say, well, it was just one community there, one state of America. Well, but you have there about 10. So what's the difference? Are we here for the counting or the basic principles of human rights? Almost the same. You as a lawyer know Yes. better than any of us how important this principle of innocent until proved Well, guilty. Kita nyo mga kababayan, napakahusay ni TRRD sumagot dito, ano? Ito yung ipinagmalasakit ni Tatay Digong. Nangyari po yung pandemic sa atin, hindi daw tawag nito. Sorry. Hindi lang po ito basta epidemic, pandemic na po ang nangyari sa atin. 3 million, no? 3 million ang report nung bago siya maupo na ang mga addict sa Pilipinas, 3 million ayon sa PDEA. Ngayon ay umabot na daw po, sabihin na natin, sa loob ng 3 taon umingkrease lang ng 700,000. Ay mayroon pong napasuko si PRRD na 600,000 na naparehab. Di ba napakalaking bagay nun mga kababayan? Biruin mo yan. Umingkrease ang naging 3.7 million ang ang mga adik sa ating bansa. Naparehab niya yung 600,000. Di ba napakalaking bagay nun? Tapos itong mga ito ngayon mga kababayan na napakaraming libo-libo, milyon-milyon na mga adik. Kumusta naman kaya ang mga biktima nito mga ito? Ito yung ipinaglaban ni Tatay Digong. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, worth it ang video na ito na dapat nyo pong i-share. Dahil wala pong gagawa nito. Dahil ang mga adik, lalo na yung mga pamilya ng mga adik, ay takot na takot po sila sapagkat ayaw po nilang mailagay sa mabuti at tama ang kanilang mga anak o kamag-anak. Kinukonsinti po nila mga kababayan. Doon sa mga tao na nakatikim ng hindi pangungonsinti or tawag ito yung ibinigay nila, pinagpaubayan nila, sinurrender nila at pinarehab nila ang kanilang kapamilya. Good job sa inyo. Congratulations dahil dyan, isa kayo sa madadagdag na magiging maayos ang ating bansa. Pero doon naman sa mga nangungonsinti pa na mga magulang, mga kamag-anak, abay, bahala kayo sa buhay ninyo. Yan ba ang gusto ninyo?
mapuno, maging adik ang buong community natin sa Pilipinas, mga Pilipino? Ako, pipiliin ko maging matino at walang adik sa ating bansa, mga kababayan. Ikaw ba? Ano bang gusto mo? Punong-puno ng adik o walang adik ang ating bansa? Yan, mga kababayan. At punta na po tayo. Ayan po ang ating nagawang reaction video. Punta na tayo dito sa ating mga nag-comment naman, mga kababayan. Itong mga nag-comment sa atin, puntahan muna natin. Asan na yung mga nag-comment? Ayan. Basahin ko muna ang mga nag-comment, mga kababayan, pa-shoutout. Watching from Antarctic lang ako. Wow! Buenafe Narvaez. Binape Navarez. Grabe, nakarating na pala sa Antarctic yung ang ating video. Salamat sa iyo, sir. Ma'am. Salamat ba sa pag-like ninyo, panonood ninyo. Grabe na ako doon nagulat ako doon. Ganun na pala kalayo narating ng ating video. Salamat. Sana marami pang mag-share para marating pa natin ibang mga lugar. Dapat lang sa bahay, sabi ni Ayan. Tama po kayo, sir. Dapat lang kasuhan si Bangag, sabi ni Julieta Amador. Ibang hilito argumento kung pwede palitan si BBM sa palasyo sa ICC na siya. Yan. Watching, sabi naman ni David Tubi. Not interested ang not interested daw siya. Hard pa rin kita. Hindi na lang kita babasahin. Galing mo talaga, Bimar, sabi ni Emma Esperilla. Thank you, ma'am Emma. Salamat dito, Chin, sabi naman ni Sarah Abraham. Hala, manatunaw ang energy booster, sabi ni Sinya. Ano yung energy booster? Sana po bumalik kayo sa Congress. Lito Chinsa. Yung tumulo uhog ni BBM, yung pala energy booster. Kuya Bimar, shoutout po, sabi ni Filipino Boy. Shoutout din sa iyo, Filipino Boy. Taga saan ka pala, Filipino Boy? Like done, replay, sabi ni Vilma. Bring it home, Tatay Digong. Tama yan, sir, sabi ni Ronaldo Timpla. Timpla nyo naman ako ng kape. Monro Moore, sabi naman, balik po sa Tatay Digong sa ating bansa. From House of Representatives, hearing at Senado, I heard him say, file a case against me. Sabi ni Janet Seeker. Totoo naman yun. Yun naman talaga ang ni Tatay Digong. Wala siyang takot eh. Kaya nga, andun na nga siya ngayon, di ba? Horror gaming. Yes na yes. Yes, Tatay Digong, go home in the Philippines. Sabi ni Rosario Rose. Ang decision ng House, arrest, the best thing is to dismiss such case, the ICC, sabi ni Santos Saba. Soli Duterte, sabi naman ni Yanis Vlog. Sa bahay po, sabi ni Teresa Norcillo. Suportado po magpapalaya kay Tatay Digong, sabi naman ni Filipino Boy. Dapat bahay na lang, sabi ni Rodrigo Cortez. Right, Supreme Court has a hand on this matter primary. Ayan, mga kabayan. So, ayan. Puro po Tatay Digong sa bahay na lang, sabi ng mga nag-comment. Elizabeth Chana, ayan. House arrest na lang po, sabi na. Let Tatay Digong home now. Fatima. Ayan. Sige po, mga kababayan. Okay. Okay, mga kababayan. Puro na po yan. Wala na po nagpa-shoutout. So, kung gusto nyo magpa-shoutout at narating nyo itong dulo ng video ito, comment nyo na po dyan sa baba. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!